Laging tandaan na ang crush ay may kaunting pagkakaiba sa love. Mga 5 inches? Maliit lang yan. Anyway, tapos na tayo sa crush. Pag-usapan natin ang love. Mamaya ang breakup. May mga tao mabilis na in love dahil lang madalas makatext, makachat, makasama, makalandian, nag-a-assume na siya agad. Nag-a-assume na siya agad na crush talaga siya nung kasama niya. Yung iba nga, hindi pa, love na agad. Todo te! Then after nun, marirealize niya na ganun pala talaga ang lalaking yun o ang babaeng yun sa lahat ng kaibigan niya. E di ayan, na-fall nga talaga siya sa langit hanggang lupa. Na-fall, na-heartbroken si Inday. Dahil ang aking lagi sinasabi, huwag kang assuming te. Dahil ikaw din ang masasaktan sa huli. I-check mo din, baka infatuation lang yan. Kung hindi mo alam ang meaning ng infatuation, hindi ko din alam. Lagi ding tandaan kung ikaw ay na-fall out of love na sa isang tao. Huwag kang magbibiro ng I love you too. Mga ganun be. Kasi mag-uudyok lang yan para layuan ka niya. Nakakailang kasi yan, day, oy. Nakakailang ba? Yung ilang ba? Yung ilang? Kakailang yan, day, oy. Ika nga na Julie na magdangal. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Meron pa din. Pero bago ang ligawan at kung ano na bang tawag dyan, paano nga ba malalaman pag love mo na ang isang tao? Number 1, pag todong addict ka na sa effort para sa kanya. Effort talaga, effort? Pag todong addict ka na sa kanya para lang makausap mo siya, makasama mo siya, at makalandian mo siya. Gusto mo talagang hanapin ang lahat ng info sa kanya, gusto mo siyang landian every time. Number 2, pag may nakita kang ibang lumalandi sa kanya, may ganito kang linya sa iyong katabi. Ang ganda naman yan! At dahil nga sinusundan mo lahat ng galaw niya, may nakikita kang hindi maganda sa iyong mata. Number 3, nagdi-daydream ka na kayo lang dalawa. Sweet ang effect with love song ang drama ng background. At kung ano-ano pang kalandian at kapalastugan ang naiisip mo tungkol sa kanya. Then after ng daydream mo, single ka ulit. Ang sad naman yun. Puro ka lang imagination. Pang-apat, pag narinig mo ang pangalan niya o nararamdaman mo lang ang presensya niya, kinakabahan ka agad. May kabog ang puso mo. May dung. May kaba at may halong kilig. Ari king. Pang-lima, pag may nalalaman kang hindi maganda o yung mga nakaka-turn off na bagay, mahal na mahal mo ka din siya. That's true love. Kahit pangat ang nakikita mo, pag mahal mo ka ng isang tao, lahat positibo. Walang negatibo. Ari king. Kung wala ka pa sa isa sa mga katangian na sinabi ko kanina, maaring hindi mo pa love yan. Maaring over na crush lang yan dahil nagpipiling-piling ka na naman, oy. Ang love ay unexplainable. Yung feeling na hindi mo ma-explain kung bakit mo siya love. Pag ba kung tanongin, hindi ko rin alam. Bakit? Tinanong ko ba? Pero paano kung na-in-love ka sa isang taong meron ng karelasyon? Yung todo na, todo na. Pero hindi naman obsession, te. Obsessed. Meron akong dalawang ways para makatakas ka sa problemang iyan. Kung nakikita mong bored na siya o nasasaktan na siya sa mga ginagawa ng kanyang boylet o kaya ng girl lalo, make a move na, te. Make a move na yan. Bongang-bonga yung moving na yan. Very, very slow but safe move. Bakit? Huwag mong idire-diretso yun, te. Baka matawag kang taga-sulot. Sulotero. Sulutin mo, uy. Sulut ka, uy. Pangalawa, kung masaya naman siya sa relasyon nila, isa lang gawin mo. Mag-move on ka na dong. Move on na dong. Masaya na siya sa partner na. So move on. Tumalikod ka at maghanap ka sa napakalawak na lupain. Marami pang isda dyan. Pero ang problemang yan ay depende pa rin sa sitwasyon. Move on na tayo, oy! Tandaan, huwag kang manunulot. Dahil ang panunulot ay labag sa lahat ng mata. 2 times ang kami niyan, te. Pero kung in love ka naman sa isang single, gawin mo na siyang double. Mangliligaw ka. Kaya ito ang aking 5 tips para sa mga manliligaw. 5 talaga, te. 5 talaga. 5. Pinakauna at pinaka-importanting tips para sa inyong lahat ng gustong manligaw. Huwag kang matakot ma-reject. Dahil ang panliligaw ay isang parang malaking pasugalan sa isang libing. Paminsan walang kape, paminsan mayroong libreng kape. May biskwit pang kasama. Pangalawang tip, kaibiganan mo muna ang niligawan mo. Dapat makilala ka muna niya before ka manligaw. So makipagkaibigan ka muna sa kanya bago mo sabihin, pwede bang manligaw? Pangatlo, kung mag-aas ka naman ang niligaw, siguro din yung mga sa good mood, sa good timing ang pagkatanong mo. Dahil kung wala sa good timing yan, baka sabihin ka ng hindi pwede. Pang-apat, show her what you got. Ipakita mo na worth it kang sagutin. Pang-lima, matuto kang maghintay. Dahil marami mga babae ang pakipot lang at hinahantay talaga nila na mapipun ka at hintayin mo na talagang matagal kang makapaghantay bago ka niya sagutin. At kung hindi ka makapaghantay, sorry ka na lang. Chupi! Next please! Pero ano pa nga ba masalungkot na senaryo na magkatanong ka pa nga lang kung pwedeng maligaw ay hinindian ka na agad. Next please! Rejected! Ang ouch naman nun dahil. Laging tandaan na huwag maging bitter at mag-imo-imuhan. Mag-move on na. Huwag ka masyado maging insecure sa mga mukha at mga itsura ng mga taong nakapaligid sa nililigawan mo. Then oras na maging insecure ka sa kanila, may insecure ka sa sarili mo at mata-down ka earth ka, down to earth, yung down below, at maubusan ka ng oras sa panahon para ligawan siya at nahihiyak ang harapin sa'yo lahat. Huwag ka din magpakatorpe. Sige ka, pag naunahan ka,
lalo kang magiging heartbroken. Para naman sa mga girls, huwag kayo masyadong maging choosy sa mga manliligaw sa inyo. Siguro nga tayo maging choosy sa mga ibang paraan. Pero huwag naman palaging choosy at sana naman huwag yung pagsabayin ang limang manliligaw sa isang pasada. Dahil sa huli, ikaw din na mahihirapan mamili dyan. Choosy balse! Landi po! Lima? Sabihin na natin na tapos na ang panliligaw at nakatanggap ka ng dalawang oo na fita. Pero paano nga ba magtala sa inyong relationship? Usapang crush.